Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala si Aling Maita ngayon? Distracted na tanong ni April kay Rohan habang tinutulungan niya ito maghain ng almusal nila. Naabutan niya ito nagluluto nang pumasok siya sa kusina. May dalawang kawali sa harap nito kung saan niluluto nito ang sunny side up eggs at bacon. Tinanghali siya nagising kaya hindi siya nakapag-swimming. Madaling araw na kasi siya nakatulog dahil sa pag-iisip na naging usapan nila na nagdaang gabi. Pero mukhang hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Mukha itong relaxed sa suot na faded blue jeans at fitted white t-shirt. Nakayapak lang ito. May 5 o'clock stubbles pa ito at mukhang hindi pa nakakapagsuklay pero gwapo pa rin ito. Nakita ko siyang umiiyak kanina kaya kinausap ko siya. Nagkibit balikat ito. Gaya ng sinabi mo kahapon, mukhang masama talaga ang loob niya. Pinag-off ko muna siya ngayong umaga. Babalik na lang siya mamaya sa libing. Pagkatapos, pwede niyang puntahan muna ang anak niya sa bayan. Nakatalikod dito habang nagsasalita. Muntik na niya mabitawan ng kutsara nang ma-realize niya na solo nila ang bahay. Binasa niya ang bigla na niyong labi. That was very kind of you. Napansin niya ang bahagyang paos ang boses niya. Epekto siguro iyon, nakakulungan niya sa tulog at napanaginip niya tungkol dito. Nilingon siya nito at ginisihan. Pwede naman ako maging mabait. Kapag gusto mo, oo, matabang na sagot niya. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Hindi ko gusto magluto ng almusal. Nakibit balikat niya. Dapat inisip mo muna yan bago mo pinag-off si Aling Maita. Kung ganun, hindi mo aakuin ang pagluluto. Sigurado kung kayang-kaya mo na yan, sagot niya. Talagang wala kang bilig sa akin, oh. Iiling-iling na sabi nito habang inililipat sa mga pinggan ang niluto. Hindi naman masyado, pagbibiro niya. Hindi agad ito kumibo. Umupo muna ito sa harap niya. Saka tila nananan siya nagsalita. Did you just tease me, April? Nag-init ang mga pisngi niya. Oo nga yata. Nakangiting tumango ito. I liked it. Hindi ko dapat ginawa yon, and I doubt that it will happen again. Sumimangot ito. Kumain ka na nga lang, sabi nito. Yes, sir. Nangiina sa sagot niya at sinaluduhan pa ito. Natutuwa siya na aasar niya ito. Tinignan siya nito na mataman. Magiging masunurin pa rin kaya kapag inutusan kita maghubad at humiga sa mesa. Natigilan siya sa sinabi nito. Kung ang gusto nito mangyari ay mailang siya, nagtagumpay ito. Pero wala siyang balak ipaalam iyon dito. Siguro pagkatapos ko mag-almusal, sagot niya saka nagpatuloy sa pagkain. Bumuntong hininga ito. April, pwede bang kumain na lang tayo? Sinulubong niya ang tingin dito. You're dangerous, did you know that? Tanong nito. Muli ay umakto siyang hindi nagulat sa sinabi nito. Wala pa nagsabi sa akin niya noon. Mukhang nainis ito sa sinabi niya. Hindi mo na kailangang ipagmalaki yun. Hindi niya napigil ang mapangiti sa iritasyon na kita sa mukha nito. Boring akong teacher, kaya talagang proud ako sa sinabi ko. Aniya, boring? Sigurado si Rohal na hindi ganon si April. Ni hindi nga niya mahulaan kung anong susunod na magiging mood nito tuwing nakakaharap niya ito. Halimbawa na roon ang pagbibiro nito sa kanya ngayon. Isa pa, kahit anong gawin niya para makalimutan na namagitan sa kanila na nagdaang araw ay hindi niya magawa. In fact, ngayong pinigmas na niya ito ay parang gusto niya itong abutin talikan ulit. Let's get one thing straight, shall we, April? Kailangan ko lang ayusin ang libing ni Papa at aalis na ako rito. Dahil nanganganib na mahulog siya sa kung anumang patibong ninihanda nito para kunin sa kanya ang puso at kalayaan niya. Kalmado pa rin ito na sumagot. Sinabi mo sa akin yan? Well, sinasabi ko ulit ngayon sa'yo. Nagulat siya na hawak at pisilin nito kamay niya. Alam kong hindi madaling araw na ito para sa'yo. And how can you possibly know that? Masungat na tanong niya dito. Have you ever had to attend the funeral of the father despised? Nagpalit-palit ang pait sa sakit na mukha nito.
Tell me about him, April. Himok niya rito. Pinasil pa niya ang kamay nito. Tell me about your father. Nag-iwas ito ng tingin. Wala akong kukwento. April, she ran the pink tip of her tongue over dry lips, completely unaware. It seemed of the eroticism of the movement, pero siya'y aware sa munting kilos na iyon. Please, April. Pumikit ito na mariin, saka tinutok ang mga mata sa likuran niya and her gaze unfocused. Pinakasalan lang ng daddy ko, mami ko, tas sinadya niya itong buntisin. Bakit niya ginawa yun? My mother was, well, nanggaling sa mayamang angka ng mami ko. She was an heiress. Gusto ni daddy, ni Vitaliano, ang prestige at pera na meron si mami. Kaya nang mamatay si lolo, huminto ito at tumiling. Hindi maganda pakinggan ang mga nangyari. Nakakunot noong proseso niya sa isip ang malilit na impormasyong sinabi nito sa kanya. Heredera mami nito at Vitaliano magpantay ang daddy ng pangalan nito. Bakit parang pamilyar sa kanyang pangalang iyon? Saka tila may umilaw sa isip niya. Si Susana Torres sa mami mo? Hindi siya makapaniwala. Si Susana Torres ay nag-iisa anak ng multimillionaire industrialist na si Juan Torres. Ang ibig sabihin, lolo ni April ay napakamayamang matanda. Halos 30 taon nang patay si Juan Torres. Sa taong namatay ito, ay isinalin din ang pagka-chairman ng Torres Industries sa manugang nito. Kay Vitaliano mapapantay, isang kilalang playboy at serial adulterer. Hindi ito naging mabuting asawa sa asawa nitong halos sambahin nito. Nagsimula nagmuon sa alak sa Susana, siguro para makalimutan kahit sandali ang sama ng loob at kahihiyan na dulot ng asawa nito. Namatay ito 10 taon na nakalilipas nang bumangga ang minamanehong kotse nito sa pader dulot ng sobrang kalasingan. Obviously, that was the reason April herself didn't drink alcohol. Natiyak niyan tama ang iniisip niya habang tinitignan niya ang malungkot na mukha nito. Humugot siya ng malalim na hininga. I'm sorry, Abril. Para saan? Tanong nito. Hindi mo kasalanan na selfish ang daddy ko. Hindi na dapat kita pinilit magkwento. Bakit hindi? Binawi nitong kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Kapag kuwan, ay tumayo ito't naglakad palayo sa kanya. You thought your parents' marriage was bad, Rohan? Well, subukan mo ikaw maipit sa kapigitan ni na Susana at Vitaliano. Pumuntong hininga ito. The worst of it was when I was a child, I absolutely adored him. Gumaralgal ang boses nito. Abril, no, let me, Rohan. Siguro kung kakausapin ko siya, makaka-move on ako. It's easy to see how my mother fell for him. Nung bata pa ako, parang napakalaki at napakalakas niya. He was so incredibly handsome, a golden Adonis. He was always smiling. Binibigyan din niya ako ng regalo kahit walang okasyon, ng mga bagong laruan, ng pony. He even gave me a diamond bracelet on one occasion because I had said I liked the rainbow lights inside it. Ngumiti ito na mapait. Masyado pa akong bata noon para maisip na baka ang mga regalong iyon ang paraan niya para mabawasan ang guilt niya dahil wala siyang kwentang asawa. Pinakasalan lang niya mami ko dahil interesado siya sa kayamanan nito. Hindi niya minahal ang mami ko, pero may iba pang impormasyon na gumigiit sa isip niya. It was something important. Then he had it. The last piece of damning information. Kahit na humaling ng husto si Susana Torres sa asawa nito, hindi nito na ibigay ang Torres Industries sa huli dahil sa mga kondisyon sa last will and testament ng ama nito. Ang ibig sabihin, sa halip na si Vitaliano magpantay, si April ang nagmana ng kumpanya. Ang simpleng guro ng history ay ang may-ari ng Torres Industries, ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ngumiti na mapaklas si April habang pinapanood ang pagpapalit na ekspresyon sa mukha ni Rohan. Ngayon, ay alam na nito ang lihim niya. Tama ka. Ako nga si April magpantay na iyon. Pagkumpirma niya, masaya ka na ba ngayong alam mo na lahat? Pero hindi ito mukhang masaya. Nakakunot ang noon nito, naniningkit ang mga mata, at nagtatagis ang mga bagang. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang tungkol dito? Why should I? Wala namang koneksyon na tungkol doon sa pagtatrabaho ko rito. Walang koneksyon? You're an heiress, a millionaire several times over. Actually, I'm not. Putol niya sa sinasabi nito. Ang malalaking bulto ng pera naman ako
ay ibinigay ko sa charity at inilagay ko sa stock market ang karamihan sa shares ng kumpanya 10 years ago. Nasisiguro ko lalo kayo yumaman dahil doon. Anito, magkasalubong pa rin ang mga kilay nito habang pinagmamasdan siya. Well, yes, pero hindi na bago nun ang kung sino ako ngayon. Paniniyak niya. Don't be naive, April. Asek nito sa kanya. Apo ka ni Juan Torres. I myself. Naiilit ang balik niya dito. Hindi niya maintindihan kung anong kinagagalit nito. Niloloko mong sarili mo kung iyon talagang iniisip mo. Damn it, April. Bakit mo sinasayang ang oras mo sa pagtuturo ng history at pagkakatalog ng library ng iba gayong pwede ako mamuhay bilang isang socialite gaya ng mommy ko? Galit na dugtong niya sa sinasabi nito. Gayong pwede akong dumalo sa mga parties, film premieres, at charity dinners. Naiinis pinilig niya ang kanyang ulo. I never wanted that. Ayoko magaya sa mommy ko na ginamit at pinaglaruan lang. Nagkamali lang siya ng lalaking pinakasalan. Sa tingin mo ba, hindi ako bubuligilin ng mga fortune hunter sa bansa ko naging parte ako ng elite crowd? I wanted to do something worthwhile with my life, Rohan. Masaya ako sa pagtuturo. Tinitigan lang siya nito habang tila nagtatalo kalooban sa kung anong dahilan. Fine, sa wakas sabi nito. Kung gusto mo mabuhay sa Fantasyland, bahala ka. Pero hindi na mababagong katayuan mo sa buhay. You're an heiress and worth more money than I'll ever see in my lifetime. Yun ba pinoproblema nito? Na mayaman siya at isang heredera? Na dahil sa nalaman nitong pagkatao niya, ay mahihirapan na ito abutin siya? Pero ito mismo nagsabi hindi tulad niya ang tipo nito. He had never wanted her to be within his reach. Oh, to hell with this! Tila frustrated itinaas ito ang mga kamay. I have work to do. Pagkasabi niyon, itinalikuran siya nito at tinungo ang pinto. Ako rin, nang lumingon nito, ay pinukol siya nito ng malamig na tingin. I guess, hanggang sa magsawa ka na, then I expect you'll refer to type. Anong type ang sinasabi mo? Naiinis sa tanong niya. 18 lang ako na mamatay, mommy ko, Rohan. Kaedad mo lang ako na mawala ka rin ng ina. At dahil doon, pumunta ka sa Amerika at pumasok sa army. Yun ang pinili mo. Pinili ko rin iwan ang maraniang buhay na sigurado ko ini-imagine mo para mag-aral at magkaroon ng degree ng doctorate. Nasisiguro ko sa isang mamahaling penthouse apartment ka nakatira at hatid sundo ng sarili mong driver. Nakatira ba ako sa penthouse apartment ngayon? May nakita ka bang personal driver ko maghatid sundo sa akin? May paghahamong tanong niya dito. Iniwan mo siguro ang driver mo sa Maynila. O siguro, wala akong personal driver kahit noon pa. Nakataas ang noong sabi niya. Hindi ako makapaniwalang snob ka pala. Anong ibig mo sabihin? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Meaning, you consider it okay to mess around with the heired help but not with an heiress. Mess around with? Mahinang ulit nito sa sinabi niya habang walang kakilos-kilos sa kinatatayuan nito. Make love to then, or more correctly, have sex with. Mataas sa boses sa sagot nito. Anong problema? Natatakot ka ba dahil isa akong heredera? Ngunit nang lumarawan ang galit sa mukha nito, ay parang gusto niyang pagsisihan ng sinabi. Lalo na mabilis siya itong nalapitan. Napauring siya. Anong ginagawa mo? Tumaas ang sulok ng mga labi nito habang nakatitig sa kanya ng mataman. Nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya habang siya naman ay nagpagtuloy sa pag-atras hanggang sa wala na siya maatrasan. I'm going to seduce an heiress, of course. Kinakabahang napakurap siya. Rohan, April, nang aakit ang boses sa tawag nito sa kanya. Dahan-dahang inalapit ito ang mukha nito sa kanya mukha. Tila may sariling isat na bumaka ang kanyang labi at kumiling ang mukha niya. Habang niyang hininga habang hinihintay ang paghalik nito sa kanya. Ngunit huminto ito na malapat na maglapat ang mga labi nila. Say you want me, Abril? Putos nito sa kanya. Nang tumalima siya, ay kumuhit ang matagumpay ng itis sa mga labi nito. Na mga sumunod na sandali, ay naging sunod-sunuran siya nito. Ngayong nalaman na ni Rohan ang lihim ni April na isa palang tagapagmana, ipagpapatuloy pa rin ba niya ang panunukso sa dalagang mga kafelisidad? Kaya naman, abangan!